Ang mga pagkain sa Yunsheng, sobrang sarap. Masarap din ang milk tea. Ang naging desisyon ko ay talagang pinakatama. Anong balak ninyo? Papa, ang ganda ng ate na yon. Pwede ba siya maging mami ko? Huwag ka magsalita ng ganyan sa Yuncheng. Ang taong napupusukan ni Lord Dong, walang nakakatakas. Akong presidente ng Genshu Group, umasa kung magpapakita ka ng awa. Presidente! Kung ganon, mas lalo siya magugustuhan ni Lord Long! Mga kapatid, bumalik agad kayo. Ngayong gabi, kakain tayo ng masarap at iinom ng todo. Mananakit ng babae? Anong klaseng tapang yan? Saan galing ang batang to? Umalis ka na agad! Mukhang gusto mong mamatay! Iha, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Gusto mo? Bahay-bahayan? Sige. Siya ang papa ko at siya ang mama ko. Inabi yung mama ko, pitikin kita sa noo. Batang babae! Papatayin kita! Paglakas ka kung saktan ng mama ko, gusto mong mamatay? Humingi kayo ng tawad. Sino ba talaga kayo? Ang kuya ko ay ang hari sa ilalim ng Yunsheng, si Fu Wenlong, si Lord Long. Naglakas loob kang kalabanin kami. Ayaw mo bang mabuhay? Fu Wenlong? Kahit nandito pa siya mismo ngayon, siya ay luluhod at hihingi ng tawad. Pa, ikaw nang bahala sa paglilinis ng gulo. Mama, tara na. Sa Yuncheng, may nangas pa rin galawin ang mga tauhan ni Fu Wenlong. Lord Long, sinakta ng taong yun ang mga kapatid namin. At naging bastos pa sa inyo. Ang mga taong naging bastos sa akin, gusto kong makita kung sino talaga sila. Fu Wenlong! Bumabati sa dakilang haring Asura! Ilang taon na tayong hindi nagkita. Naging hari ka na ng ilalim ng mundo. Kung may kasalanan sa kakulangan ng disiplina at nabastos kayo ng aking mga tauhan, hinihiling ko ngayong kapatawaran, haring Asura. Dumating kayo sa Yunsheng at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Hangla kong ialay ang lahat at maglingkod sa iyo ng buong puso. Sa pagkakataong ito, dumaan lang ako sa Yunsheng. Ayoko masangkot sa mga alitan. Sige na. Opo! Sinabi sa akin ni Sanshoy na single ka pa rin hanggang ngayon. Oo. Bakit? May mungkahi ako. Baka gusto mong pakinggan. Gusto ko rin ng batang ito. Paano kung magpakasal tayo? Ha? Magpakasal? Sa tingin ko, mabuti kang tao. Pero huwag kang mag-alala. Akong kasulog ko yung CEO ng Genshu Group sa Yunsheng. Ang pagpapakasal ko sa'yo ay para lang makaiwas sa arranged marriage. Iwasan ng arranged marriage? Tama, ang pagpapakasal ko sa'yo ay pansamantala lamang, isang praktikal na hakbang lang. Pero huwag kang mag-alala. Basta pumayag ka sa akin, ipinapangako kong ikaw at ang iyong anak ay hindi magkukulang. Dito sa Yunsheng, maumuwi kayo ng pinakamainam. Ay maaaring maging paraan para itago ang kilos namin mag-ama. Sige. Pumapayag ako. Ang bilis mong pumayag. Ayos na ayos, may asawa na si Papa. Sa wakas, may mama na rin ako. Bagamat tayo mag-asawa lamang sa pangalan, pero uulitin ko lang, pangalan lang ang pagiging mag-asawa natin. Bilang kabayaran, pinapangako ko rin na tutugunan ang mga pangangailangan ninyo. Kapag nakuha ko ng proyekto ng Yunhai, maghiwalay na tayo. Sisiguraduhan kong kayo hindi magkukulang. Mauna na ako sa kumpanya, babalikan ko kayo mamaya. Papa, maging paki na tayo. Titiran tayo kasama si Mama. Hindi maganda. Nasa pangalan si Mama.
Bigyan mo ba ako ng inumin? Cheers! Taki tayo dito! Yan! Isa pa pasok! Yang Master Wang, nasa kamay na namin ng tao. Naintindihan. President Gu, pinaghirapan kitang hanapin. Pakawalan niyo ako. Sabi niya, pagkawalan daw natin siya! Ano ba talagang gusto ninyo? Ano ba talagang pake ni Wang Xiaochan? Ipapaalam ko lang sa'yo. Basta pumayag ka na kusang magbitiw bilang presidente ng Jingshu Group. At ilipat din ang lahat ng shares mo sa pamilya Wang. Ako si Sheng Hu. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Ang Jinshui Group ay pinaghirapan ng pamilya Go. Tapos ipamigay ko lang yan? Panikinip ka! Ako, binibigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo sinunggaban. Huwag mo akong sisihin. Mga kapatid! Ayusin niyo siya. Hanggang sa pumayag siya. Opo! Tama na! Mga walang kwenta. Bitawan yung mama ko! Nalakas lubin dukutin ng mama ko? Mahal ang kapalit niyan! Sanchoy, bakit ka nandito? Umalis ka na. Masyado silang marami. Sino nagpapasok sa batang yan dito? Huliin niyo siya! Sunod! Mga walang silbi! Kayong lahat walang silbi! Kayong dalawa! Harangin niyo siya! Yeah! Sanchoy! Mama! Sanchoy, iwasan mo! Maliit na halimaw! Sino ka ba talaga? Sabi ni Papa, kapag nasa labas, kung hindi talaga kinakailangan, huwag banggitin ang nakaraan. Akong malang anak ni Mama. Ako'y namayagpag sa yun siyang sa loob ng maraming taon. Ikaw na munting bata lang. Akala mo matatakot mo ako? Una! Wow! Ang laki naman ito. Buda, punitin mo siya para sa akin. Ililibre kita ng 3 basket ng meat buns. Meat buns? Umalis ka na! Hinap siya kayo talunin! Meat buns! Naglakas loob ka pa makipagtagisa ng lakas kay Buda? Patay ka na! Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Kahit si Buda, hindi mo man lang katapat? Yan lang? Hindi pa yung sapat kahit pampapainit ko lang. Ikaw! Tumayo ka! Tumayo kayo lahat! Tumayo kayo! Kahit sa isang bata lang, hindi nyo kayang talunin. Wala kayong silbi sa mundong ito! Sugod! Sanchoy! Sumugod kayong lahat! Ang pogi.
Mga tao! Mga tao, bilisan nyo! Tigilan mo ng pagsigaw. Maliban sa akin, sa labas ay wala nang kayang tumayo. Anong klaseng tao po mga nakaharap ko ngayon? Sino ba talaga kayo? Asawa niya ang mama ko. Kapatid, patawarin at nagkamali ako ng tingin. Tinanggap ko ng pagkatalo ko. Isama niyo na siya at umalis na kayo. May Wang family sa likod ko. Hindi niyo ko pwedeng patayin. Ang mga taong gusto kong patayin, walang sino man ang makakatakas. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to! Bayani! President ko! Yung apelidong Wang, siya nagutos sa dukutin kayo. Para pilitin ng Jingsu Group na magbigay daan sa pamilya Wang. Sa madaling salita, ako, napilitan lang talaga ako. Ikaw, ano gusto mong gawin sa kanya? Kahit wala siya, may iba pa rin susulpot. Napagbayaran niyo na siya ng gusto, hayaan na lang natin to. Mama, masyado kang mabait. Sa susunod, huwag ko na sana makita kang gumagawa ng masama. Kung hindi, hindi mo makikita ang sikat ng araw kinabukasan. Layas! Salamat po. Salamat din, President ko. Ituturing kong utang buhay ito. Si Wang Xiaotian, 3 taon nang nakalipas, nagsimula na siya magplano. Ang pagpapalit ng may-ari ng Jingshu Group ay mangyayari ng kalaunan. Pinapayo ko mag-ingat kayo sa mga susunod na hakbang. Mag-ingat kayo. Tumayo na kayo dyan! Umalis na tayo! Nga pala, mas mabuting umalis na rin kayo agad. Hinipag ka rin ng pamilyang Wang kapag hindi nila kung gusto nila. Hindi sila titigil. Umalis na kayo, huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Malakong impluwensya ng pamilya Wang, ang Jinshu Group. Baka hindi na makaligtas. Nagkakilala naman tayo ng hindi inaasahan. Ginamit lang kita bilang panangga. Iniligtas niyo ako. Hindi ko kayo maaaring idamay pa sa gulo. Bakit ikaw ang target nila? Nung nabubuhay pang aking ama, tutol siya palagi sa mga gawin ng pamilya Wang. At ang Jinshu Group ay isa sa mga tungtungan nila. Ay, bakit ko ba sinasabi sa inyo ang lahat ng ito? Wala naman kinalaman sa bagay na ito. Umalis na kayo. Ako magbabayad ng ticket niyo ngayong gabi. Sino ang nagsabing aalis kami? Ngayon, hindi pa na ng padalas-dalas na desisyon. Mama, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Sanchoy, alam ko na kayang-kaya niyang papa mong lumaban, pero ang kaaway ko, hindi nalulutas sa suntukan lang. Ang kapangyarihan ng pamilya Wang ay lampas sa kaya nating maisip. Kapangyarihan? Gusto kong makita kung sinang mga ngas ng kalayo ng mama ni Qin Sanchoy. Mama, uwi na tayo. Ah, kayo. Ano bang ginagawa ni Sanchoy? Buong araw siyang may kinukutingting. Hindi ko rin alam. Nakita ko na. Ito pala. Shh. Tapos na. Ang huling punto ng paglipat ng data. Dito humantong sa pamilya Wang sa Kyoto. Isang Smurf at isang kalbong pangit. Sabihin niyo sa amon niyo na lumayo siya sa mama ko. Kung hindi, handa siyang malangos sa kapalit. Hindi ko inakalang may makakatuklas pa ng aking pagkaakinan lang tagapakinig. Mukhang maibubuga rin. Yang Masuwang! Yang Masuwang, may balita mula sa Yunsheng. Sabihin mo. Si Sheng Hu, nabigo! Walang kwenta! Ang Jinsu Group parang alupihan na kahit mamatay na ayaw pang bumigay. Hanggat nandun siya, ang mga plano ng pamilya Wang sa Yunsheng siguradong mababalam. Yang Masuwang, anong gagawin natin? Mangyaring kumilos ang banana sugo at ipawala si Gu Qinsheng bago pa maisakatuparan ang proyekto ng Yunhai. Huwag kang mag-alala, kapag kumilos ng walang hanggang asura, walang mabubuhay.
Pupunta muna ako sa kumpanya. Kayong dalawa, manatili muna sa bahay. Kung may mangyari, tawagan niyo ako. Sanshoy, magpakabait ka ha. Pagbalik ni Auntie Hong, madala siyang candy para sa'yo. Paalam, Mama. Paalam, Auntie Hong. Papa, ayon sa impormasyong nakuha ko, ang pamilya Wang ay hindi nagpapapatawad. Nabigang huling pagtatangka na dukutin si Mama. Kaya sigurado hindi sila titigil. Kaya humihiling ako ng pahintulot para protektahan si Mama. Tinatanggap ko ang pahintulot mo. Sigurado magtatangma ito. President Go, ang 2 taong nasa unahan, mukhang hindi mabuti ang pakay. Iatras ang sasakyan. President Go, anong gagawin natin? Nanglakas na ko yung harangan ng mama ko? Kung gusto niyong mabuhay, umalis na kayo ngayon din. Kayong dalawa, kung susunod kayo ng maayos, lumayas na kayo agad. Kung hindi, magiging katulad niyo sila. Demon King Chin Miao! Ang maayos na lipunan ang ligtas sa inyo. Kung nandito tayo sa walang hanggang asura, patay na sana kayong lahat. Hello, Director! Nakita ko na si Chin Miao. Nasa Yun City siya. Ulat! May nakuhang balita. Lumabas si Chin Miao sa Yun City. Nahanap na rin siya sa wakas. Noong nakaraang beses, dahil sa pag-aalsa na antala, nakapalag sila at nakatakas. Rakasa! Kamahalan, ipadala sa Yun City ang mga tauhan ko. Dali mo sila sa akin. Kung buhay, makikita ng tao. Kung patay, makikita ng pamilya. Opo. Chinmi Wang, gusto kong makita sa mga taong ito gano'n ka nagkagaling. Ang pagkakasugat ko noon, dapat rin mabayaran. Ligtas na nakarating si Mama sa kumpanya tapos ng misyon. Hindi ba itong kotse na ginamit na nakarang pagdukot kay Mama? Nako! Kuya! Siya bang sumakay? Sumakay ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Sumakay ka na! Kuya! Tingnan mo sa likod mo! Iha, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko ang mama ko matapos sa trabaho. Wala namang ginagawa. Nakita ko lang kayo, ang grupo ng kilalang tao. Kaya dadali ko akong pumunta. Kilalang tao? Oo. Kilala. Anong plano niyo dito? Hindi naman masama, Iha. Si Mr. Gu ng pamilya Gu gusto niyang kausapin ang munting bata na ito. Kami ay dumaan lang para ihatid siya at sunduin. Oo. Sinusundo lang namin. Iha, bigyan mo naman kami ng 100 para mabuhay. Si Gusyo ng pamilya Gu ay gustong huliin ang batang ito para ipagtanggol, hindi para i-blackmail ang ama niya. Tungkol sa kung anong tunay na pakay, hindi na namin pwedeng usisain. Iha, nung kay Wang Xiao, palpak ng trabaho namin. Halos balatan na kami ng buhay. Ngayon kay Gusyo ulit, kapag pumalpak pa rin kami siguradong patay na. Sige na nga, bibigyan kita ng dan para mabuhay. Anong buhay? Yan lang? Hindi na kaya? Ang hina ninyo? Umalis na kayo! Halika.
Huwag kang matakot, pinaprotektahan kita ng palihim. Hindi kita ayaw mapahamak. Papa! Xuan, bakit ka nandito? President Go, bakit mo dinungkot ang anak ko? Anong balak mo? Deputy Manager Lee, napag-isipan mo na ba? Sumama ka sa akin. Puro pakinabang lang yan sa'yo. Walang kapalit na masama. Isa lang akong maliit na empleyado. Ang laban ng mga nasa itaas, wala akong kinalaman dyan. Kahit sino pang nasa itaas, susunod lang ako sa utos. Sa ngayon, wala kang pagpipilian. Ang cute ng anak mo. Sa itsura, mas kahawig niyang asawa mo. President Go, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Depende yan sa pipiliin mo. Pipiliin mo bang sumama sa akin? O pipiliin mo si Gu Qinsheng? Buti na lang tumating ako. Isa na namang masamang tao na target si Mama. Mahirap bang pumili? Tulungan mo siya. Wag! Ano ba talagang gusto mong makamit mula sa akin? Diretsahan na tayo. Ang gusto ko, ang Jinshu Group. Yung Master Gu, pinsan ka ng President Gu. Ang Jinshu Group ay pag-aari naman talaga ng pamilya Gu. Mukhang hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko! Naiintindihan kong ibig niyong sabihin. Ikaw ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Alam na alam mo ang lahat ng galaw ni Gu Qinsheng sa pera. Kailangan mong gumawa ng isang ulat na magpapatunay na si Gu Qinsheng naglustay ng pondo ng kumpanya. Pwede ba? Malinaw at malinis ang mga libro ni President Gu. Walang bahid ng mga talaan. Wala nang pag-uusapan. Sa tingin mo, kasya ba sa laki ng kahong to ang abo ng anak mo? Sige! Kaya kong gumawa ng peking libro ng accounts bilang ebidensya ni Gu Qinsheng na naglustay ng ari-arian ng kumpanya. Mas mabuti sana kung noon pa tinulungan mo na ako. Young Master. Tama. Kapag napatalsik mo si Gu Qinsheng, sa'yo mapupunta mga gintong bar na ito. Young Master. Sa'yo lahat yan. Sige. Pipirma ako. Ang marunong umayon sa sitwasyon ng tunay na matalino sa pulo ng mga shareholders pagkalipas ng 3 araw. Iyon ang araw ng iyong pag-upo sa pwesto. Sheng Hu, ihatid mo si Vice President Lee pa uwi. Salamat sa paggabay mo, Mr. Gu. Kung maglalakas na pansakta ng mama ko, huwag mo kong sisin kung hindi ako magiging mabait. Vice President Lee, pakiusap. Mr. Gu, bakit hindi mo sila kinausap agad para magkipagtulungan? Kapag nasaktan ka muna, doon mo lang malalaman kung gaano kahalaga ang tamis ng pagkatapos. Talagang matalino kayo, Mr. Gu. Ihanda mong sasakyan. Lalabas tayo. Opo. Umalis na tayo. Pasensya na po, Mr. Gu. Nagkaapak na ko sa silinyador, pero ayaw pa talagang umandar. Marunong ka ba talaga magmaneho? Umalis ka nga dyan! Mr. Gu, tingnan mo. May batang babae dito. Sa tingin ko, siyang may kagagawa nito. Paalisin mo siya. Hoy! Saan ka ba galing, bata ka? Ang tapang mo ah. Sinisira mo ang plano ko. Magpagabait ka nga. Hoy! Nagbingi-bingian ka ba? Ikaw ha? Aray, ang sakit! Ang batang ito, malakas pala! Anong balak mo? Pasasayahin kita. Sa buong buhay ko, wala pang nagbanta sa akin. Baliin yung mga paa niya at itapon siya sa ilog at ipakain sa mga isda. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit!
Tama na! Huwag mo na akong tapakan! Dahil balak mong saktan ng mama ko, masama ka! Napakasamang tao! Sino ba ang mama mo? Ang mama ko, siya ang mama ko! Ikaw naman, sino ka ba? Ako ang anak ng mama ko! Paano ko malalaman kung sino ang mama mo? Kaninong anak ka ba? Ikaw, bakit ka umiiyak? Ano ba ginagawa niyo? Hindi ko sila kilala. Sinusubukan nila akong hulihin. Nagtala sila ni Ultraman. Hindi! Huwag mong pakinggan ang munting demonyong yan! Kung ano na lang sinasabi niya, hinarang niya kami at binugbog kaming lahat hanggang bumagsak! Sinangitan pa niya ako. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya! Isang suntok lang niya, kayang pumatay ng baka! Sa tingin ko, may sirang ulo mo. Sumama ka sa amin! Mali ang nahuli niyo! Hoy! Hoy! Anong nangyari? Yung Master Wang, kahapon pa sana ako pupunta para hanapin ka, pero hinarang ako ng isang bata. Hindi ordinaryo ang batang yon. Pati ang mga assassin ng Wu Jianshura. Napatay niya. Kung ganon, anong gagawin natin? Ligtas si Gu Jinsheng, pero hindi ko masisiguro na mapapainahon ko ang mga matitigas ang ulo. Huwag ka mag-alala. May sarili akong plano. Ang mga ipinagawa ko sa'yo, siguraduhin mong ayos na. Makakaasa kayang masuwang hanggat makalipas ang 3 araw ng pulo ng mga shareholders. Kumuha ka ng posisyon bilang CEO ng Ginseng Group para sa akin. Sa tulong ni CEO Hong, makukuha na natin ang Yunhai Project. At saka, pwede na tayong mag-alyansa. Magaling. Pagkatapos nito, ako ay kumakatawan sa Pamilya Wang sa Jinshu Group. Maaaring gamitin ng Jinshu Group ang network ng Pamilya Wang sa buong Daxia. Salamat sa pagtitiwala, Mr. Wang. Gu Jinsheng, pasensya na. Kung hindi ito para sa sarili, wala kang pag-asa. Pagkatapos ng shareholders meeting, ako na ang magiging vice president ng Jinshu Group. Pagdating ng panahon, wagas ang yaman at karangyaan. Hindi mauubos. Mahal, kaya ba to? Paano kung magbagong isip ng Go? Huwag kang mag-alala. Ang kontrata, kinunan ko ng litrato. Hindi niya na ito madidinay mamaya. Ang galing! Vice President ng Jinshu Group. Mahal, ang galing mo talaga. Tahimik tayo. Tinawag ko kayong lahat para sa sambang mula ngayon ang Yunhai Project sa sentro. Ang proyektong ito, kapag nakuha natin ang Jinshu Group, ay matitiyak ang posisyon sa Yun City at matatag ang pundasyon. Ang Yunhai Project ay isang susi sa suporta sa project sa Yun City. Kapag nakuha natin ito, ang Jingxi Group natin sa loob ng 10 taon ay magiging payapa at ligtas. Oo, dapat na pang proyektong ito. Ang Yunhai Project, ang Jinshu Group ay determinado. Ngunit ang makakakuha ng proyekto ay iisa lamang. At ako yun, si Gu Jinyan. Gujing yan, ito'y polo ng mga shareholders. Wala kang karapatang dumalo. Pasensya na ate. Nabili ko ng ilang shares ng mga kasalukuyang shareholders ng grupo. Ngayon, magkakaroon na rin ako ng pwesto dito. Totoo, ito'y kontrata sa pagbili. Kaya makisunod ka na lang. Anong ugali mo ito? Ugali? Anong silbi niyan? Makakatulong ba ito sa pera? Hindi ako natatakot na sabihin sa inyo. Nakipag-ayos na ako kay Governor Yun Shen. Ang Yunhai Project, walang ibang makakakuha maliban sa akin. Vice President Gu, talaga bang makukuha mo ang Yunhai Project? Tama, kami rito ay nag-uusap. Sa huli, ito tungkol lamang sa Yunhai Project. Kung si Vice President Go ay may kumpiyansa na makuha ito, napakaganda niyan. Sa palagay ko, ang lahat ay hindi pa malinaw na naririnig. Ang ibig sabihin ni Mr. Gu ay ang Yunhai Project ay siya lamang ang makakakuha. Gujin yan, anong ibig mong sabihin? Lahat ng narito ay mga veterano ng grupo. Sigurado ko malinaw na sa inyo, ang net profit ng Yunhai Project ay 1 bilyon. Ang karagdagang puhunan ay hindi bababa sa 100 kung makukuha kong proyektong ito. Anong makukuha mo? Vice President Gu, ikaw ng presidente ng grupo. Ano pa bang gusto mong makuha? Ano pa bang gusto kong makuha?
Gusto kong palitan si Gu Xinsheng. Ang posisyon ng presidente ng grupo ay ako ang humawak. Huwag mong kalimutan, ang Jinshu Group ay itinayo ng aking ama, mag-isa niya itong pinundar. Bakit mo gagawin yon? Hindi ka karapat-dapat. Mga kasama, may isang pampagana pa ako. Dito ay si Gu Xinsheng. Sa mga nakaraang taon, ginamit niya ng pribado ang pondo ng Jinshu Group. Maaari ninyong tingnan ang pandarambong ng pondo. Pag nanakaw ng ari-arian, ito'y malaking kasalanan. Tama. Oo nga. Ganun nga. Gujing yan. Sadyang walang hiya ka. Ako si Gu Xinsheng, dahil ako sa langit. Hindi ko ginawit kahit isang sentimo ng pondo ng grupo. Hindi ako makapagsabi kung magnanakaw ba siya. Tignan nyo na lang. Kung babaguhin mong sinabi mo ngayon, maaaring isipin pa na wala talaga nangyari. Mga kasama, pakitignan ang malaking screenshot. Huh? Huh? Imposible! Bakit naging cartoons? Peppa Pig? Paano mo nalaman ang gusto ko niyan? Ikaw, Mukhang hindi ka pa sapat na pinokol dati. Ay naganap ulit ng problema para sa mama ko. naiintindihan ko na! Ikaw yon! Kayo ang nagpalit sa mga ebidensya! Nandito na, Sanchoy. Itong nakuha ko mula sa bahay. Palim ko itong kinuha. Narinig ko sa papa ko. Mukhang napakahalaga nito. May kinalaman nito sa pagsira sa mama mo. Niligtas mo ako noon. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari. Ako ang gumawa niya kahit bahagya lang. Ano ngayon magagawa mo? Bakit kayo nandito? Alam namin na may umapi kay mama, kaya agad kami pumunta dito. Ang babae ni Chin Minghua. Ako lang ang may karapatang mga pe. Wala nang iba. Kahit sino man, hindi niyo siya pwedeng hawakan kahit isang daliri. Tama, si mama at papa lang pwedeng mga pe. Kayong lahat, sino man sa inyo, huwag niyong balaghawakan siya. Tigilan niyo ng kalokohan. Hoy, hoy, hoy! Papakita ng lambingan. Sa bahay niyo gawin yan. Ito'y pulong ng mga shareholders. Ngayong gabi, malinaw ang usapan. Kailangan mo bitaw si Gu Xinsheng. Kung hindi, Wala kong hindi. Ang Jinshu Group ay pagmamayari lang ng mama ko. Kayong lahat, huwag niyong balagay agawin ito. Ito ang sinasabi ko. hoy, batang pasaway. Hindi pa tapos ang pananakit mo sa akin noon. Bumalik ka pa. Ano bang kalokohan ito? Binabalaan kita. Ang Jinshi Group, akin lang ito. Ano bang ginagawa nyo? Tapusin nyo na siya! Ay! Ay! Mama, magaling ba ako? Simula ngayon, nandito na ako. Wala nang makakapi sa'yo. Sige. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Kung hindi ka lalabas, ang natitirang buhay mo, mukhang kailangan mo na ng wheelchair. Hindi ko inaasahang sa ulap na ito. May taong nandito. Mr. Wang Xiao, ang batang ito, sinayang niya ang plano namin. Dahil nandito na ang lahat ng shareholders ng Jinshu Group. Magpapakilala na lang ako. Ako ay mula sa Kyoto, ang tagapagmana ng Wang family, si Wang Xiaotian. Wang Xiao? Nangunguna sa skyscrapers ng Wang family, isa sa pinakamalaking grupo! Gusto naming palawakin ang Yunsheng at makikipagtulungan kami sa Jinshu Group. Magbibigay kami ng 5 billion initial investment. 5 billion? Kung makuha ito ng Jinshu Group, ang 5 billion investment, talagang malaking magiging kinabukasan nila. Ang pagtutulungan ng Wang family at Jinshu Group ay isang malakas na alyansa. Ang ganito ng magandang bagay, dapat may patupad. Oo. Ngunit may isa kong hiling. Si Gu Jingyan ay kaibigan ko. Kaya gusto ko, ang magandang bagay na ito ay mapunta sa kanya. Wala namang problema yun, di ba? Sa mahabang panahon na ito, alam namin na si Vice President Gu na palaging naglilingkod sa grupo. Lahat tayo nakakita. Ngayon hindi lang niya makukuha ang Yunhai Project,
kung makipagtulungan din sa Wang family. Sang-ayon ako na tanggalin si Gu Qingshan bilang CEO ng grupo at hayaan si Vice President Gu na maging bagong CEO ng grupo. Ano sa tingin ninyo? Lahat kayo bahagi ng grupo. Inaalay niya ang buong buhay niya sa grupo. Ngayon naman, ang grupo natin ay nasa critical na yugto. Sang-ayon ako na si Go Jin yan ay maging CEO ng grupo. Ako rin ay sangayon. Ako rin ay sangayon. Ako rin ay sangayon. Kayo? Nakalimutan niyo na bang kabuti ng President Go noon? Maganda ang ginawa ni President Gu para sa atin. Pero sa kaunlaran ng grupo, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Tama. Ganito ba talaga ang mga tapat na lingkod ng Jinshu Group? Para sa 5 bilyon lang, ay agad ang talikuran ng grupo? Nakakatawa. Para bang pinapakita lang nila ang kanilang hangal-halaga? Ano ka ba? 5 bilyon lang? Ang yabang mo! Talaga nakakatawa! Nakita mo bang 5 milyon? Huwag kang magsalita ng kalokohan, probinsyano. Kung talaga naman makakakuha ng 5 bilyon, bakit pa natin tatanggalin siya sa posisyon bilang CEO? Walang kwentang binan. Neto ba ay may karapatan kang magsalita? Mama, binubuli ba nila kayo? Walang problema. Kaya naman ni Mama. Paano mo naman kaya yan? Ayon sa pagkakaalam ko, huwag mo na lang banggitin ng 5 bilyon kasi kahit 5 milyon, hindi mo pa magagawa. Huwag yung saktan si Mama. Gusto niya ng pera? Meron ako ng 3 milyon. Kaya na hindi oras na para manggulo. Hindi magugulo ng 3 milyon. Talagang may pera ako. Itang kinikita ko sa mga sideline ko. Tita, tingnan niyo kung magkano. Sancho maniwala po kayo sa akin. Talagang may pera ako. Ano pinsan? Umabot ka na ba sa puntong umaasa ka sa batang nagraraket? Kung kaya niya maglabas ng pera, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Ano? President Go. May laman ng card na to. 100 bilyon. Ano? Sanchoy, paano ka nagkaroon ng 100 bilyon? Mula bata pa ako, kasama ko si Papa. Ang mga tiyo at matatanda ay lumulod para lang ipakuha sa akin. Kaya tinanggap ko na lang. Sa pag-iipon ng pera, umabot na sa ganyang halaga. Lumulod pa rin pa ko sa iyang pera? Ano bang ginagawa ng Papa mo? Mama, ibibigay ko sa iyong perang ito. Kapag ganito, hindi ka ba nilatatangan sa pwesto? 100 bilyon? Kapag pumasok ang Wang family sa Jinshu Group, gamit ang mga koneksyon ng pamilya namin, maaabot namin ang buong bansa. Hindi kayang tumbasan ng 100 bilyon ang halagang yon. Tama! Basta makuha niyang Master Guang Yunai Project, ang magiging halaga nito ay hindi masukat. Tama ang sinabi niyang Master Wang. 100 bilyon plus Wang family. Wang family ang pipiliin ko. Hindi pa rin sapat? Ma, huwag kang mag-alala. Meron pa ko rito. Sige. Kahit alin lang ng card ay tig-100 bilyon, tama? Tingnan mo itong ilang dosenang card ko. Ibig sabihin, trilyonaryo na ako. Akala mo ba wala akong pera? Ano? Isa na namang 5 bilyon? Sinasabi ko na, hindi po ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Kaya hinati ko sa 3 bahagi. Hinati sa 3? Sandali! Pwede ring 300 bilyon na lang? Anong ibig sabihin yan? Bakit niyo ko tinitingnan ng ganito? Hindi pa sapat ang 5 bilyon? Paano kung 300 bilyon? Ngayon, ang Jinshu Group ay mabilis na pagudlad. Talagang hindi tama ang pagpalit agaw ng leader sa huling sandali. Iminumungkahi ko na ipagpatuloy ni Miss Gu ang pagiging presidente ng kumpanya. Hindi ko inakala na sa likod ni Miss Go, may sumusuport ang mataas na tao Mukhang ang Genshin Group ay may magandang kinabukasan. Sumasangayon din ako na sa Miss Gu ay ipagpatuloy ang pagiging presidente ng Jinshu Group. Sangayon din ako. Sang-ayon din ako. Ngayon, lumuhod ka at tumingin ng tawad kay Ching Shen. Wang Xiao, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pangalan mo. Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Siya ang mama ko. Mukhang ayaw mo na magsalita. Kaya huwag mo na akong sisihin. Ito ay dahil sa sarili niyo. Gusto mo makipaglaban? Mr. Rasitsu, tulungan mo kong alisin ang mga hadlang. Pagkatapos nito, tsak na may handog ka. Jingming Wang, matagal na kitang hindi nakita. Ikaw palang hari ng Raksasa. Wujian Shura, iyan ang lugar na pinapangarap ng lahat na magdirigma sa mundo. Ang makapasok at magkaroon ng ranggo doon, ang nanganguhulugan na isa kang tunay na makapangyarihan. Lumuhod ka na sa harap ko.
Tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Kapag kumilos ng hari ng raksasa, siguradong madudurog ang buong katawan mo. Gagawin kitang mabuhay na mas mahasol pa sa kamatayan. Siya lang ba? Hindi pa sapat. Sa utos ng pinunong tagapamahala, inaaresto ko kayong mag-ama para ibalik at magulat. Buhay man o patay, kailangan may maipakita. Sanshoy, kabisado mo na to. Hindi na ako makikialam. Nagpunta ka ba rito para bigyan ako ng pera? Mingwang, pabalikin mo si Sanshoy. Pandirig mo siya sa Ujin Shura. Hindi siya madaling kalabanin. Ayos lang. Malaking inilakas ni Sanshoy nito mga taon. Sakto lang siyang gawing panubok. Ikaw? Sanshoy, bumalik ka dito. Ma, ayos lang ako. Uunahin kitang bugbugin. At isusunod kong ama mo. Hiwang humikha ng langit! Hey! Walang aninong kamao. Hindi maaari! Paano ka naging ganito kalakas? Gaya ng dati. Munting Reyna, ito nang ipon ko sa mga nagdaang taon. Nandito na lahat. Ano ang password? Gaya ng dati. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sanshoy, ganyan ka ba palagi humihingi ng pera? Siya ang may kasalanan ngayon. Manahimik ka. Kaya nagbigay ka ng pera, pagbibigyan kita, umalis na kayo. Sandali. Kayo lang ang pwedeng umalis. Kailangan siyang manatili dito. Teka, hindi niyo ko pwedeng iwan dito. Wang Xiao, hindi mo ko pwedeng iwan mag-isa dito. Ang usapin ng Jinshu Group ay wala akong kinalaman. Wang Xiao! Wang Xiao! Wang Xiao! Huh? Ano namang balak mong gawin ngayon? Ayos lang ba siya? Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Humingi ka ng tawad. Mr. Zhang, nakita ko kayo simula pagkabata ko. Tulungan niyo ako. Huwag kang makialam ng basta-basta. Ito'y pribadong usapin ng pamilya ko. Kahit ako'y nakakatanda, hindi ko pwede makialam. Mrs. Lee. Magaling. Ang galing niyo. Ang nagsabing maglilingkod sa akin bilang presidente, kayo rin. Ngayon, kayo rin ang nag-uusig sa akin. Huwag kayong mag-uusig ng basta-basta. Lahat tayo mga shareholders ng grupo. Paano magiging pribado ang ganito? Wala kayong karapatang basta-basta pag-uusapan. Kung sino maging presidente ng grupo, malinaw na sa akin. Alam ko na. Kung sino nagbibigay sa inyo ng pera, siya ang sinusunod ninyo. Dahil malinaw na ang usapan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mga negosyante tayo. At negosyo ang inuuna. Kaya kung kaya mo kaming yumaman, sangayon kami sa'yo. Ngayon, malakas ang puwersa ang nasa likod ni Miss Gu. Kaya siya ang sinusuportahan namin. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng grupo. Kung sino makapagbibigay sa amin ng mas malaking kita, siya ang susuportahan namin. Tama ba? Ate, alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kahit isang beses na lang. Gujin yan. Kung ako sana mapalis ngayon, ano kayo maging kahihinatnan? Hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam ko na. Simula ngayon, wala ka lang posisyon sa Jinshu Group. Umalis ka na. Sige, aminado ako ngayon. Sabi ng papa ko, ang nagsisinungaling ay hindi mabuting bata. Sabi rin niya, sa kaaway, dapat walang awa. Paano posible na sa loob lamang ng isang taon, paano kaya umunlad si Qin Miao ng ganito? Mr. Rasha Wang, ikaw nag-iisang nangungunang 10 mandirigma sa Wujian Shilu, nasa pinakamataas sa antas ng mundo. Paano ka natalo ng isang batang babae?
Kahit maliit ang tingin mo sa kanya, isa siyang Wujian Shilu na pinapahirapan ng napakaraming tao. Ang maliit na bruha, hindi ko inasahan na ngayon na mas makapangyarihan pa siya kaysa sa akin. Ano na ngayon? Ang Jinshu Group, hindi natin nakuha. Ang plano ng Pamilya Wang ay mawawala ng bisa. Huwag kang mag-alala. Ang direktor ng Purgatorio, malapit ng sugpoy ng rebelyon. Kapag dumating siya, ito na ang kamatayan ng mag-ama na yon. Ang tinutukoy niyo ay ang Wujian Shilu, ang direktor ng Purgatorio? At ang taong namamahala sa Wujian Shilu? Tama yun. Noon, nang tumakas sa babae ng pamilyang Chin, pinigil siya ng direktor. Nagkataong ang Wujian Shilu ay nagkaroon ng pag-aalsa, kaya pinakawalan ang magamang yon. Kung hindi dahil doon. Kung sakali mang kumilos ang itim na dragon at tulungan akong lipunin ang magamang yon, ang aming pamilyawang ay gagamitin ang buong lakas ng angkan upang mag-alay sa itim na dragon. Siyempre naman, hari ng Rakshasa. Malaki na ng iyong nagiging ambag. Ano man ang iyong nawala, ibabalik ko ng doble. Sige. Kung ganon, ipapakilala ko kayo. Maraming salamat, hari ng Raksasa. Qin Ming Wang. Hinarang ni Gu Xinsheng ang daanan ko. Kahit sino pa siya, kailangan niyang mamatay. Mama, ang sarap talaga ng luto mo. Mas masarap pa kasi sa luto ng papa ko. Siya kasi ay puro lang bili ng handa ng para sa akin. Sabi nila, hindi raw yun mabuti para sa paglaki ng bata. Ano pa bang ikakalago mo? Hindi na nga mabilang ang mga bakang namatay sa kamay mo. Sino ba talaga yung dalawa? Nagkakilala lang kami sa daan at hinila lang niya ako para gawing panangga. Hindi. Ako mabuting baby ni Mama. Seryoso ako sa pagtatanong sa inyo. Huwag maging palpak. Si Rosha King ay isang Wujian Shulo, isa sa nangungunang 10 malupit na tao. Bakit mo siya madaling natalo? Ang Wujian Shulo ay isang lugar sa mundo na halos di maabot. Gusto kong malaman, bakit mo kilala si Rosha King? Ang lugar na banal, ang Wujian Shilu, ayon sa pangalan, sa katotohanan ay isang laban sa malakas at mahina. Upang mabuhay doon, may isang paraan lang. Pumatay. Pumatay hanggang matakot ka ng iba. At bakit natalo si Rosha King kay Sanshui? Madali lang, dahil mas malakas si Sanshui. Pinagsama niyang lahat ng lakas. At ngayon, nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, habang si Rosha King ay pang-10 lang. Normal lang na matalo siya. At ikaw, anong ranggo mo? Ang papa ko ay pang-5. Ngunit alam ko, hindi niya inilabas ang buong lakas niya. Hindi ko nakala na sa daan, isang taong nahuli ko lang, ay isang Wujian Shilu na eksperto. Tingnan niyo, ang eksperto ng Wujian Shilu ay ang asawa ko. Ma, nagkakagulat ka? President Gu, pasensya na, wala akong nagkita. Yang Mi, anong problema? Mama, ba't parang gulat ka? President Gu, si Gu Junya ay umalis sa Jinshu Group at tinilang ilang tao. Ito ang video na pinadala niya. Gu Jinsheng! Nasira ng aking 2 paa. Sa natitirang buhay ko, kailangan ko mabuhay sa wheelchair. Ito ba ang gusto mo? Tama ba? Huwag mong isipin na dahil dito, ang Jinshu Group ay sa'yo na. Huwag mong kalimutan, hindi pa nagsisimula ang Yunhai Project. Kapag nakuha kong proyektong ito, lahat ng ginawa mo noon ay masasayang lang. At sa pamamagitan ng proyektong ito, maaalis ko ang Jinshu Group mula sa Yun City. Tandaan mo, ang Gu family ay narating ang puntong ito dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Narinig ko na si Gu Junyan ay nagtatag ng bagong kumpanya at ang mga dinilang tao, alam nila ang ating kumpanya sa mga bidding strategies. Mahirap na gumawa ng bagong plano, baka hindi na makaya. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ang papa ko at may ilang kakakilala pa. Ibibigay namin sa inyo na yung project. Kayo? Paano ng investigasyon na inata sa inyo? Ang ulat sa Wang Shilu, natapos ng investigasyon. Si Gu Junyan itong mga nakaraang araw ay nagpapagaling sa ospital. Lahat ng papeles ay inisikaso ni Lin Xinyu. Isang bahagi ng pondo ng Wang family ay napunta sa kanya. At narinig ko ring... Ano ang narinig mo? Kamakailan, may dumating sa Yun City ng isang top level na puwersa. Baka magbago ng takbo ng Yun City. Hanggat nandito ako, ang Yun City na ito, ang posisyon ng Underground Emperor. Walang sinuman ang mga has. Salamat po. Kamusta na ang progreso ng Yunhai Project? Nagkaroon ng kaunting hadlang. Magaling nakasama si Director Dong.
Ngunit tungkol sa bagay na ito, nararamdaman kong may pag-aalinlangan siya. Siguro may tinatagong lihim na hindi niya masabi. Kaya lihim ako nagpadala ng tao para mag-imbestiga. At nadiskubre ko ang kanyang anak na babae ay biglang nagkasakit kalahating buwan nang nakalipas. Hindi maaga, hindi rin huling nagkasakit. Pero eksakto sa oras ng Yunhai Project at malapit nang magsimula. Hindi ba kayo nagtataka? Ang ibig niyong sabihin, Mukhang kailangan natin pumunta doon ng personal. pasensya na po sa inyong lahat. May problema sa bahay. Hindi naging maayos ang pagtanggap. Sana'y maunawaan po ninyo. Mr. Hu, ano bang ginagawa mo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nawala ng malay ang aking anak na babae sa loob ng halos kalahating buwan. Buti na lang at tinulungan ko ni Master Wang. Sa ngayon, si Master Wang ay nasa silid tulugan at nagsasagawa ng ritual para sa kanya. Sino naman kayo? Ito ay... Kaunting ka lang malang natutunan, pero nagkukunwari na kilang master, ikaw na gobernador, ay talagang napakadaling malinlang. Sino ka bang bata ka? At naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa gobernador? Walang galang. Mr. Fu, ikaw nagdala ng 2 kaibigan na ito na napakalaki ng mga bibig. Mr. Hu, hindi mo alam. Itong mga kaibigan ko, karaniwan ay may malaking kakayahan. Sige, kung ganon, gusto kong makita kung anong kakayahan meron ng batang ito. Maaari ko bang itanong, Gobernador Hong, kung maaari ninyo akong dalhin para makita yung anak na babae? Akala mo kung sino ka? Ang aming binibini ay hindi mo basta-basta makikita. Pwede. Kasi si Mr. Hu ang nagdala sa inyo at matagal na kami magkakilala. Ang mga taong dinala niya ay mapagkakatiwalaan ko. Mangyaring pumasok. Hindi ba sinabi kong huwag kayong pumasok? Bakit nyo ginamba ang aking ritual? Pasensya na po, Master. May isang kaibigan po rito na gustong tumulong. Nakikiusap akong bigyan sila ng pagkakataon. Hindi pwede! Ito yung oras ng ritual. Kapag ito'y nagambala, ikaw ang mananagot sa magiging resulta. Kung ganon, maghintay muna kayo. Pagkatapos muna matapos ni Master Wang ang ritual niya. Ay, nako! Kung papatuloy pa ito, talagang mamamatay na siya. Sino ka ba sa tingin mo? May nakasloob ka bang hadlangan ako? Ako ang pinuno ng Fuya Pass ng bundok ng Yunqing. Ang pangunahing tagapagtanggol ang siyam na langit ng Diyos ng Digmaan. Tagapagtanggol? Sa tingin ko, isa ka lang malaking tayo ng aso. Umalis ka rito. Pa, ikaw ba o akong gagawa? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ikaw nang bahala. Ano? Anak, sa wakas nagising ka rin. Halos ikamatay ng takot si Papa. Ano nangyari sa akin? Hindi ba nasa rin ako ng mga kaklase? Gusto ko nang umuwi. Halos kalahating buwan ka nang walang malay. Pinagpala ng Diyos ang digmaan ng sangkatauhan. Ang mga ritual itong mga araw, sa wakas ay nagkaroon ng epekto. Si Miss Hong ay naalihan ng masamang espiritu at ito'y naitaboy kanina. Ang dugong itim na ito ay iniwan matapos ang pagpapalis. Nakakita na ako ng walang hiya, pero wala pang tulad mo. Walang hiya. Anong mereto? Inaangkin mo natin kredito. Lintik na bata! Bago ka dumating, 10 araw na ako nagsasagawa ng ritual. Sa tingin mo ba na sa isang marahang dampi ng kamay mo, ay gagaling na si Miss Hong? Governor Wang, maniniwala ba kayo dyan? Nang ako'y sumikat sa lungsod ng Yun, hindi ka pa nga isinisilang. Malawak ang aking loob at hindi ko papatulan kayong mga karaniwang tao. Master Wang, pakalmahin niyo muna pong loob ninyo. Gumalang ang aking anak, pareho kayong may ambag. Governor Hong, hindi pa tapos ang sinabi niyo. Ihambing niyo ako sa mga taong sakim sa papuri at talagang isang malaking paglalapastangan sa aking dangal. Anak, ano bang nangyayari? Master Wang! Noong una, ang Diyos ng Digmaan ay naitaboy ang masamang espiritu. Ngunit dahil sa kalagitnaan ng ritual, ay sila'y nang himasok kaya ang kalahati lamang ang naitaboy na masama. Ano pong dapat kong gawin? Master Wang, tulungan po niyo ako! Sakto. May masisisi ako. Hindi itong kasalanan ko. Bagamat ako'y tagapagtanggol sa ilalim ng Diyos ng Digmaan, ngunit ang Diyos ng Digmaan ay napakahalaga. Hindi tiyak kung kailan na muling bababa ang banal na pahayag. Lahat ng ito'y dahil sa kanila. Kinangin ganito si Miss Hong. Fu Winglong, ang aking anak, kapag may nangyaring masama, huwag mo ko sisihin kapag magiging malamig ako at walang awa. Ito...
Porang matatamis sa salita, anong walang kwentang daw sinasabi mo? Ang binipining ito ay nalason lang naman. Kanina, pinasigla kong kain tuluyan ng puso kaya sandali siyang nakamalay. Huwag kang magsalita ng kalokohan! Kung ganon, tanungin kita, kaya mo ba siyang gisingin ngayon? Ang kalooban ng Diyos ng digmaan ay hindi ko kayang pangunahan. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Kung magagawa ko siyang gisingin, hindi ba't ibig sabihin nito na isa kang huwad? Ngayon, alin man sa inyo, basta't mapagaling yung anak ko, ituturing ko bilang pangunahing pandangal, karangyaan at yaman ng walang katapusan. Napaka ng pagkakataon nito. Maestro Wang, mo yun sanang palampasin. Nagpapanggap lang kayo. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Sige, Miss Hong, ang laso niya ay laso ng bangkay. Ang laso na ito ay tila nakapasok sa huwad ng kamatayan hanggang sa bumigay ang mga lamang loob. Ngunit kanina, nailabas na ni Sancho ang laso ng kanyang katawan. Basta't painumin lang siya ng gamot, magiging maayos na siya. pakiramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Ay wala na. Magaan na ang loob ko. Mabuti naman. Humiga ka at magpahinga. Master Wang, para nagmamadali kayo, saan pa kayo pupunta? Si Miss Hong ay wala na siya sa panganib. Babalik muna ako para ayusin ang mga gamit sa ritual. Manuloko na magpapanggap na banal. Kung hindi dahil ngayon, sa batang banal na doktor na ito, nilagay mo na sana sa kamatayan ng aking anak. Sabihin mo sa amin, sino nagutos sa'yo? Wala. Nagkasakit lang ng bigla si Miss Hong. Naparito lang ako para subukan. Hindi naman sa wala akong kakayahan. Talaga may pinag-aralan ako. Iyaksyon ng masamang pormasyon ba yun? Kaunting kaalaman lang na ninakaw mo sa galing ni Matandang Lin. Kung walang ilang dekada, hindi mo yan matututunan. Paano mo nalaman? Dahil ang matandang iyon ay aking guro. Tatanungin kita ulit. Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita ka na. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Ipapakita ko sa'yo ang lakas ng Fuzuwai. Maawa ka na! Maawa ka! Magsasabi ka ba o hindi? Maawa ka! Sasabihin ko na! Si Guxiao, para sa proyekto sa Yunhai, inatasan niya kung gamitin ang dahilan ng paggagamot para bantayan kayo. Pagkatapos maitupad ang proyekto ng Yunhai, saka raw niya mapayagang magtanggal ang lason. May iba pa ba? Meron pa! Sabi ni Guxiao, kapag magtagumpay ito, ibigyan ako ng 100 milyon bilang bayad. Lahat ay nasabi ko na. Maawa ka! Kaya pala ganon. Good yan. Para sa sarili mong kapakinabangan, pinahirapan mo ang aking anak nang walang dahilan. Governor Hu, may naisip akong plano. Makapagpapawi ng galit sa iyong dibdib. Sige, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Sa pulong ng proyekto sa Yunhai, ipapahiya ko si Gujin yan sa buong lungsod ng Yun. Sampung hari ng impyerno? Hindi ko pa narinig yan. Hindi mo alam ang 10 hari ng impyerno, pero ang Wuxiang at ang masamang espiritu, siguradong kilala mo. Siyempre naman, ang Wuxiang at masamang espiritu ay ikatlo at ika-4 na ranggo sa listahan ng 10 eksperto sa lakas. Ang dalawang yon, ang pangunahing pinuno ng 10 hari ng impyerno. Kapag nagdagdag pa ang direktor ng purgatorio, 3 nangungunang eksperto ang magkakasama, tsak na mamamatay ang hari ng Asura. Taos puso ko binabati ang kagalang-galang na direktor ng purgatorio. Tumayo ka na, Master. Nais ko na lahat para sa pananatili ng mga Ginoo. Sa loob ng mga silid, may mga batang katulong na mag-aasikaso sa inyo. Magaling ka. Kapag nagkasama ang direktor ng purgatorio at ang 10 hari ng impyerno, ano pa ang haring Asura kung tutuusin? Ang syudad ng Yun ay magiging libingan niya. Talaga bang napapayag mo si Governor Hong? Ang proyekto sa Yunhai ay talagang maibibigay sa aming Junshu Group? Malalaman mo rin sa tamang oras. Gujin Sheng! May lakas ka pang magpakita dito! Ganyan ang kalagayan mo, nakarating ka pa rin. Kung kaya mong pumunta, bakit hindi kami? Ikaw, Mr. Chin. Huwag mong isipin na dahil marunong kang lumaban na espesyal ka na. Ang okasyong ito hindi pa naresolba sa pamamagitan lang ng dahas. Maghintay ka lang. Ikaw tang malit mong Wheezy.
Tingnan natin kung paano ko kayo aayusin. Mukhang masyado pang magaan ang ginawa ni Sanchoy. Nasa wheelchair ka na. Hindi ka pa rin ba natututo? Magyabang ka na lang. Kapag nalaman mong nawala na ang anak mo, dun ka iiyak. Baka ikaw. Alam kong marunong lumaban ng batang yun. Pero laging may mas malakas kaysa sa kanya. Go, Jin yan. Kapag nangas ka nasaktan si Sanchoy, hining-hini kita patatawarin. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sa Jingshu Group, totoong lamang ka sa akin. Pero ngayon, ang kinakatawan ko yung pamilya Wang ng Kyoto. Ano bang magagawa mo sa akin? Ang batang walang hiya ay pinali ang 2 binti ko. At ginawa ko mabuhay sa wheelchair habang buhay. Ibabalik ko ito ng 10 beses. Naka-off ang phone ni Sanchoy. Kapag nangahas kang galawin kahit isang buhok ni Sanchoy, kahit sino pang nasa likod mo, nagpoprotekta sa'yo, mamamatay ka. Gusto mo akong patayin? Mabuhay ka muna bago magsalita. Tumabi kayo. Ang phone ni Sanchoy, hindi pa rin matawagan. Paano kung may nangyari sa kanya? Sa mundong ito, kaunti lang ang kayang gawing problema si Sanchoy. Utusan ko si Fu Yunlong na pumunta sa paralan. Magpadala ka ng mga tao sa mga paralang sakop ng Jingshu Group para mag-imbestiga, hindi pa rin matawagan ang cellphone ni Sanchoy. Sabihan mo sa mga tauhan mo na magbantay ng mahigpit. Kapag may balita, ipaalam mo agad sa akin. Ngayong araw isang malaking araw para sa Yun City. Ang Yunai Project na 3 taon ng pinaplano ay tuluyan ang isasagawa ngayon. Ang mga lahat ng narito ay mga kinatawan sa mga kilalang kumpanya sa Yun City. Sama-sama na tagsaksihan ang dakilang sandaling ito. Ngayon ay aking ipapahayag. Ang nakakuha ng Yunai Project ay si Gu Jinyan! Hindi ba sinabi mong napag-usapan ninyo ni Governor Hong? Kalimutan mo na. Ang mga interes sa negosyo, ay hindi mo pa maiintindihan. Ganito talaga. Ang dapat maging wakas ito. Sabi ko na sa akin mapupunta ang Yunhai Project kahit may 300 bilyon ka. Ano naman ngayon? Kapag nakuha ko na ang Yunhai Project at nakipagsanib puwersa sa pamilyang Wang ng Kyoto, ang Jinshu Group ninyo ay magiging pagkain lang namin. Ngayon palang nagsisimulang palabas. Maraming salamat po, Governor, sa inyong pagtatangkilik. Ibubuhos kong lahat ng aking lakas upang maisakatuparan ng maayos ang Yunhai Project. Magmadali, narito ang plano ng proyekto at ang mga kontrata. Magpapadala ko ng tao para ihatid yan sa iyo mamaya. Yang Master Gu ay napakabata pa, ngunit kaya niyang gampanan ng ganitong responsibilidad. Hindi ba nararapat na magsabi ng ilang mga salita sa mga panauhin? Lubos ako nagpapasalamat kay Governor Hong sa kanyang malaking tiwala sa pagbigay sa akin ng napakahalagang proyektong ito. Ibubuhos ko ang aking buong lakas upang tulungan ang Yun City at magdala ng kapakinabangan sa mga mamamayan nito. Karapat-dapat siyang tagapagmana ng pamilyang Gu. Ang ganitong lawak ng isipan ay tunay na kahanga-hanga. Ano sa tingin niyo, mga ginoot ginang? Sa murang edad ni President Go, kaya na niya ako ng ganitong responsibilidad. Tama! Sapat na yun. Ngayon ay iimbitahan natin ang espesyal na panauhin upang ihatid ang kontrata ng pagpipirma. Ikaw? Bakit ikaw? Ano? Gumaling ang sakit ko? Parang gulat na gulat ka yata. Fuling, tignan mo sinabi mo. Matapos ka magkasakit, naghanap ako kung saan-saan at sadyang inibitahan si Master Wang upang gamutin ka. Kung hindi dahil kay Master Wang, hindi ka agad magigising. Ngayon nabanggit mo yan, nakalimutan ko nga pala na personal ko siyang pasasalamatan. Dahil siya rito. Si Master Ernst ang kilalang tao sa Yun City. Nahalos lahat ang nakakakilala. Kayong lahat dito, sigurado kilala niyo siya. Hindi ba si Master Wang yan? Bakit siya naging ganyan ang itsura? Si Master Wang ay tagapagtanggol sa ilalim ng True Martial Emperor. Sino may lakas loob na bastusin si Master Wang? Hindi ba sinabi kong bantayin mo ang pamilya Hong? Bakit mo pinapahupa ang lason niya? Ang sakit ni Miss Hong. Hindi akong gumamot. Ikaw!
Tungkol sa panlunas, ikaw lang sinabihan ko noon. Kung hindi ikaw ang nag-alis ng lason niya, paano siya gagaling? Nai-record na lahat, Miss Wang. Sarili niyang inamin na siya nagudyok sa akin na gawin ito. Ikaw! Ano bang nangyari? Hindi ba sinabi kong bantayan mo mabuti ang pamilya Hong? Bakit mo siya ginamot? Yang Master Gu, nagkamali kayo. Hindi akong gumamot kay Miss Hong. Kalokohan! Ikaw lang pinagsabihan ko tungkol sa lunas ng lason. Tuso ka. Parang mukhang yun ay project. Hindi ka nag-atubilang maglagay ng lason sa akin, tapos kumuha ka pa ng ganitong huwad na manghuhula sa pangalang panggamot upang kontra ang pamilya Hong at makamit ang iyong layunin. Si Miss Wu nakarating sa pagkahimata ng kalahating buwan at ito pala gawa niyang Master Gu. Wala ka talagang hiya. Para lang makamit ang mga layunin mo, gumamit ka ng masamang paraan. Si Fuling ay kaklase natin. Wala ka talagang konsensya. Ngayon naiintindihan ko na kung paano siya gumamit ng ganitong mababang paraan. Governor, ang ganitong tao ay hindi karapat dapat makuha ang Yunai Project. Tama ba mga kasama? Sino ang tutol? Tama. Sama! Sama siyang tao. Oo nga! May gusto ka pa bang sabihin? Ako nga may gawa nito. Ano naman ang magagawa mo? Sigurado na sa akin ang Yunai Project. Ang proyektong ito, walang sino man ang makakakuha. Hindi mo lang ito masasabing ganoon. Dali niyo siya! Hong Xiusheng! Huwag kang magsisisi na hindi kita inibusuhan. Ako ang kumakatawan ng Pamilya Wang ng Kyoto. Kung gagaluin mo ako, Pamilya Wang? Ano? Pamilya Wang ng Kyoto? Itang pinakaunaan ka ng lungsod. Walang duda kung bakit nagtapang si Yang Master Gu. Sa tulong ng Pamilya Wang, kahit si Governor Hong ay matatakot ng kaunti. Si Yang Master Gu ay may backing pala ng Pamilya Wang. Mukhang pati si Governor Hong ay hindi na magagawa ng anuman sa kanya. Gagalaw ka sa akin. Ay kaaway mo na ang buong Pamilya Wang. Sa lakas ng Pamilya Wang, huwag mo lang isipin na isa ka lang isang simpleng gobernador ng Yun City. Kahit isa kang gobernador, dapat mo ring timbangin ang mga kilos mo. Master Gu! Master Gu! Pinilit na lang kong gawin ito! At ang batang yan, dahil sa kanya, ay nagagambala siya! Na-expose ang plano natin! Nakita mo? Yang Master Gu! Yang Master Gu! Nagkamali ako! Nagkamali ako! Ang simpleng Jinshu Group ay hindi higit sa tanggapang patungan lang ng Wang. Hindi mo ba talaga inisip na kapag nakuha mo ang Jinshu Group ay mapapahiya mo ako? Sa huli, pinili mo pa rin na maging isang aso. Qinming Wang, ang posisyon mo ngayon, nung una ay pwede pa. Ngunit ngayon, sa tingin mo ba ay may kakayahan ka pa makipagsabayan sa akin? Hindi namin nakita doon si Sanshui sa paaralan. Ano? Ano? Ikaw, anong ginawa mo kay Sanshoy? Ano nangyari? Ang batang yon, binasag niya ang aking mga binti. Ngayon, babaliin ko ang kanyang mga buto, isa-isa, upang mabunot ang galit ko. Pinapayuhan na kita! Bitawan mo siya kaagad. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng paraan upang pawisin ka sa lupa. Lord Long! Takot na ako! Pagkatapos ng araw na ito, magbabago na ang Yun City. Ikaw, ang Underground Emperor, ay natapos na ang panahon mo! Kahit papatayin ko ang batang yon, anong magagawa mo? Ang kailangan mo lang ay pakawala si Sanshoy at ibibigay ko sa Jinshu Group. Gu Qinsheng, kung sinabi mo ito noon, baka interesado pa ako. Pero sa tingin mo ba ngayon, magagamit mo ito? Ang Jinshu Group ay nagkakalaga ng bilyon kahit sumama ka sa Pamilya Wang, wala kang puwang sa kanila. Pakawala mo si Sanshoy at ang Jinshu Group ay ibibigay ko agad sa'yo. Walang duda, isa kang pinakamatalinong babae ng pamilyang Basta't Gu. masiguro mo lang kaligtasan ni Sanshoy. Ngayon, maaari na tayong pumirma ng kasunduan. President Go, ang Jinshu Group ay sa Pamilyang Gu. Ang buhay ni Sanshoy ay higit pa sa lahat. Sige! Ipapakita ko sa iyo ang inyong minamahal na anak! Kayo! Kayo! Nasaan ba kayo? Nandito lang ako. Ma, pa.
Mabuti hindi ka nasaktan. Tsaka si Papa, nang humaling sa akin ay isang malupit na spirito kasama si Black Dragon at ang 10 Diyos ng yaman ang dumating. Kinakalaban kong pamilya Wang. Lumakas ka pala sa tulong ng mga inutil na to. Nung nakaraan, pinalampas ko si Black Dragon, ngunit hindi niya alam kung paano magpasalamat. Kaya ngayon, wala na siyang ibang magawa. Talaga ba, Papa? Ang saya naman. Direktor ng Purgatorio? 10 Diyos ng Yama? Kaya pala nung ipadala kong napakaraming tauhan, wala na isang nakabalita. Hindi. Ikaw na ponto ka, Sanji, para mahuli siya. Hindi naman sa sinasadya ko. Mas mabuting sabihin na ginamit ang pagkakataon. Gago ka. Bata pa si Sanchoy. Paano kung may mangyari sa kanya? Si Sanchoy, ang pinagdadaanan niya, hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Sa kakayahan niya ngayon, siya lang ang nakakaubuso sa iba. Kung hayaan mo pa si Sanchoy na gawin ang ganyang bagay, ipapahirap kita. Sumama ko sa laban. Kujin yan. Huwag ka narinig ko na naman ang plano mo. Anong balak mo? Walang hiya ka. Pinagkidang mo si Sanchoy. Ma, ang lupit mo naman. Gusto ko to. Gujin Cheng! Huwag mong pilitin! Isa na akong walang silbi! Ginagalaw mo lang ako na ganito para lang bahamakin ako! Ang hamakin ka, ay ang turuan ka. Ginawa ko ito upang turuan ka ng tama. Para malaman mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Sumama ka sa akin na 5 taon. Nagkamali ka ng landas, may responsibilidad akong ibalik ka sa tamang daan. Hindi na kailangan, Miss Go! Ako lang isang kanang sangay ng pamilya ko. Sa huli, isa lang akong dayuhan. Walang hiya! Sasabihin ko sa iyo, Gujin Chen. Ako, si Gujin yan. Wala na akong koneksyon sa pamilyang Gu! Mula ngayon, putol na lahat ng unayan natin! Ikaw! Ang napakagandang kamay mo ay hindi para saktan ng tao. Ang tao hindi matututo kung paulit-ulit mo siyang ituturo. Isang beses na pagtuturo ay sapat na. Ang pamilya Wang sa likod mo, sa tingin ko, wala silang kahalagahan. Akala mo ba Wang lang ang may impluensya? Ang puwersa sa likod niya. Hindi mo kayang harapin ngayon. Hindi mo kayang labanan. Kalokohan! Hilahin yung pili nito! Pumunta kayo dito! Tumigil kayo! Fu Winlong, sino nagbigay sa iyo ng tapang na umatake sa isang tao ng pamilya Wang? Ang pamilya Wang sa Kyoto, ang tagapagbana ng Wang Xiaotian. Ano bang kalokohan to? Di ko kalang si Goshin yan, itong tarantado. Talaga nakasana sa pamilyang Wang. Nung mati ng pamilyang Wang, ito'y maging komplikado na. Pinakamakapangyarihang pamilya Wang sa lungsod, kasama ang 4 na malakas na pamilya ng Jingdong. Mukhang magugulo ang lungsod ng yun. Ganito karami ang pwersa ng pagsama-sama. Delikado talaga ang posisyon ni Governor Long. Sangayon ako. Bago ka umatake, alamin mo ang amo, ang aso ng pamilya Wang. Walang sino man ang aatake. Wang Xiao at ang iba, may masama silang balak. Ayaw nalang ibigay sa akin ang Yunhai Project at sinubukan pa nilang lagyan ako ng lason. Mukhang hindi matatapos ng maayos ang araw na ito ni Governor Hong. Si Gujin yan ay walang hiya. Nilaso niya ang anak ko. Ang Yunhai Project, hindi ko kayang ibigay sa ganitong tao. Kinuha ko ng Yunhai Project. Walang sino man ang makakakuha nito. Sino man ay hindi makakawala sa akin. Ang pamilya Zhang sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta na sa Yun City. Ang pamilya Wang sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta sa Yun City. Ang pamilya Lee sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta sa Yun City. Ang pamilya Zhao sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta sa Yun City. Sino ang handang makipag-collab? 400 bilyon. Sino ang handang makipagtulungan? Oh, ako! 10 bilyon! Handa Laki ako, mo na. handa ako! Handa na ako rin! Ako rin! Handa ako! Handa ako! Handa ako! Kapag nakuha ko ang project na ito, ang 400 bilyon ay mapupunta sa Yun City at sa negosyo. At ito'y panimulang kapital pa lamang. Sa susunod ay madaragdagan pa. Lahat kayo ay makikinabang. Ako nga pala si Wang Xiao, nagawang dalhin ng 4 na pamilya sa Yun City. Kung makuha ng Yun City ang pamumuno ng 4 ng pamilya, para may dagdag ng kapangyarihan na sa kanila, si Governor Hong at si Go Jingyan ay kumakatawanan sa Wang family. Ang totoong desisyon ay sa kamay ni Wang Xiao mismo. Ang project nyo ay napunta kay Wang Xiao at wala nang kinalaman kay Gu Jingyan. Kahit na masama ang pagkatao niya na kumakatawan siya ng Wang family. Ang 400 bilyon ay papasok sa Yun City at magpapabilis sa ekonomiya ng Yun City. Ang gobyernong ito ay hindi na makakatakas. Oo nga.
hindi kita matatalo. Pero sa usapin ng pagkatao at sa kontrol ng pagnanasa, sa harap ko, wala ka. Governor Hong, ano ang desisyon mo? Kung may 400 na bilyong pondo, kasama ang Yunhai Project, mas lalo kang aangat. Pa, ang Yunai Project ay hindi dapat mapunta sa ganitong mababang tao. Anak, dapat isaalang-alang ang kabuuang sitwasyon. Huwag ka magpadalos-dalos. Pa, paano mo magagawa ito? Anak, kung ako lang ang papa mo, hindi ko talaga ipapasa ang proyekto sa ganitong tao. Pero bilang gobernador ng Yun City, ako rin ang ama ng mga mamamayan. Kahit alam ko na ito isang taktika, kailangan ko pa rin sundin. Kapag kailangan nyo ng tulong mula sa akin, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Itong utang sa inyo, akin ang babayaran. Gu Jinsheng, ang huling panalo ay sa akin. Hindi mo makukuha ang Yunhai Project. Sinasabi mo yan ngayon? Medyo maaga pa siguro. Maaga? Sa likod ni Wang Xiao ay ang pinakamalaking pamilya ng Daxia, kasama ang 4 na pangunahing pamilya ng Kyoto. Hindi ito na parang pwede kang maglakad sa Kyoto nang walang hadlang. Isang maliit na Jingshu Group, kasama pa si Fu Winglong. Kahit ikaw ang Shura King, ano na? Kaya mo ba kaming labanan? Isang Wang lang, kasama ang 4 na pangunahing pamilya, hindi pa sapat para ako ay kumilos. Sanchoy, Oras na, dumarating na ang tao. Bigyan pa siya ng 3 minuto. Dumarating na ang tao. Bigyan pa siya ng 3 minuto. Jinmin Wang, bakit malagi mo lahat inaasa sa isang bata? Nung nakaraang beses sa Jinshu Group, itong bata ito naglabas ng 30 billion para matalo ako. Ngayon, siya na naman ba ang aasahan mo? Simula 6 na taong gulang, sinimula na ni Sancho yung pamalahan ng aking mga bagay. Ang network niya ay hindi maaari mong akalain. Pakinggan nyo, isang taong ganito na kalaki, pinapahawak sa bata para pamalaan ang negosyo niya. Talagang hindi makatuwiran. Ang aming kapaligiran ay hindi rin maaari niyong isipin. Doon, kung wala kang kakayahan, tatanggapin mo na lang ang kamatayan. Sige, maghihintay pa ako ng 3 minuto. Tignan natin kung gaano ka makapangyarihan ang network ng anak mo at ipakita sa amin na kami ang mga inosenteng tao. Si Prinsipeng Bai Ying dumarating na may 10 bilyong unit! Ano? Hindi ko nagkumanang narinig? Ang batang ito ay prinsipe ng silver. Ito ang taong hinahanap ng anak mo? Hoy, bata, dali mong kaibigan mo. Pumunta kayo sa amusement park. Ako na magbabayad. Salamat sa kanyang kamahalang Sanshoy sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon sa laro bilang kinatawan ng Baying Royal Family. Nagbibigay ako ng aming mga pagbati. Prinsipe Bai Ying? Maraming salamat kanyang kamahalan Sanshoy. Tumayo na kayo. Prinsipe Bai Ying? Isang napakalagang tao dumating sa Yun City. Wala akong alam. Hindi ito tama. Siguradong peke siya. Anong Prinsipeng Bai Ying? Sa tingin kong lahat ng ito ay peke. Gusto kong makita kung ang dalang 10 bilyon ay totoo o hindi. Mukhang totoo. Talagang 10 bilyon. Lahat kayo nakakakita. May problema dito. Alam kong meron kang 30 bilyon. Ngunit sa harap ni Wang Xiao, walang kwenta ito. Hindi! Ito'y 10 bilyong dolyar! Ano? 10 bilyong dolyar? Kanyang kamahalang Sanshoy, sa dalawang card na ito, merong $20 billion. Pakitanggap po. Maraming salamat sa kanyang kamahalan Sanshoy. Tumayo ka na. Kayong 3, pumunta muna sa iyong silid. Hanapin ko kayo mamaya. Tara na. Sanchoy, so ganito para nakukuha ang pera mo, 3 lollipop? Para makuha ng $30 billion? Sabi ni Papa, walang ginhawa, walang gantimpala. Karaniwan hindi ako naniningil, ngunit sila nagkaisa para apin si Mama, kaya tinawag ko ng aking mga kaibigan para tulungan si Mama.
Bakit hindi sinabi agad? Mas malaki pa kasi sa pera. Pinakamalapit kong mga kaibigan. Yung mga huli, hindi kasing taas ng ranggo. Mas marami silang ibinigay na pera. Nangungunang pamilya, ang apat na dakilang pamilya, yung ipinagmamalaki ninyong karangalan at posisyon, nasa na? Hindi ba't mas malaki pa sa ilang mga bata lang? Chin, Ming, Wang, huwag ka magyabang! Ano bang ipinagmamalaki ko? Dahil simula pa lang, alam ko na tsak kayong matatalo. Ang mga paraan ninyo, sa tingin ko, ay parang pangbata, nakakatuwa. Governor Hong, yung Wang family nila at apat na dakilang pamilya, kaya ko, yung kaya nilang ibigay, mas marami akong maibibigay. Sabihin mo, yung Yunhei Project, ang aming Jinshu Group, may kakayahan ba kaming makuha ito? Oo! I-anunsyo ko ngayon, ang Yunhei Project ay para sa Jinshu Group! Sandali lang! Ano pa bang sasabihin mo, Wang Xiao? Ako at ikaw, Qinming Wang, hindi tayo magkapantay sa mundo. Bakit mo ko hinaharang? Karapat dapat ka ba? Sige, walang duda. Isa kang ang Shura King. Napakadominante mo. Ano siya? Siya pala Shurakin ng Wujian Shura? Walang alinlangan kung bakit niya nakuha mga ito. Mga hari ng bansa. Siya pala ang hari ng sagradong lupain. Shura King! Nagkamali ako! Pinipilit nila ako sa kabutiang loob ko at sa lahat ng ginawa ko para sa kumpanya. Sa maraming taon, patawarin mo lang ako sa pagkakataong ito. Mababang tao. Ito ay isang bihirang lason na binili ko ng malaking halaga, ang Wanggong Powder. Kapag ito ay tumama, kakailanganin lamang ng isang hininga at ang buong kapangyarihan ng katawan. Biglang mawawala. Para hulihin ka, hindi pwede na hindi ako gumamit ng paraan. Matalino ka, Wang Xiao! Tingnan natin kung paano ka ngayon naharap! Magaling ang ginawa mo. Dito sa Yun City, ay isa ka na namang aso. Basta't kumikita ako, kasama ka lagi. Salamat, Wang Xiao. Salamat. Ayos ka lang ba? Ang Wanggong Powder ay pumasok na sa katawan ko. Kailangan kong gamitin ang enerhiya para pigilan ang lason. Pa, Tulungan mo kong protektahan ang sarili. Huwag mong hayang may makalapit sa akin. sige. Mga tao! Kung sino magpapahina kay Qinming Wang, bibigyan ko ng 1 bilyon. Mababang tao. Ngayon, talagang galit na ako. Wang Xiao, itong batang babae, siya ang sumira sa mga binti ko. Pagkatapos mo siyang mahuli, pwede bang ipasa mo siya sa akin para ayusin? Ang gusto kong gawin sa kanya ay bawat pulgada ng kanyang mga buto ay unting-unting gipitin upang mabawi ang galit ko sa pagkabali ng aking mga binti. Huwag kang mag-alala. Basta't may makasagasa sa Wang family, tinitiyak kong hindi niya na makikita ang araw ng bukas. Galit na ako. Ngayon, kahit mabigay ka ng pera, wala itong silbi. Ibigay mong lunas. Nasa kanya ang lunas! Wala sa akin ang lunas! Ang powder lang ang binigay niyo sa akin! Wala sa akin ang lunas! Ibigay niyo sa akin ang lunas. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon kung hindi siya darating?
Matatalo tayo sa maliit na halimaw na ito. Sabi ko, galit na ako. Ang kahinat nan ay seryoso. Jinyo! Panginoon! Sa wakas, dumating ka na. Si Chin Ming Wang ay nahawa ng wagong powder. Lahat ng kanyang lakas ay naubos na. Magaling ang ginawa mo. Pagkatapos ng misyon, meron kang malaking gantimpala. Chan Miao, sinabi ko na, walang sino man ang pwedeng umalis nang walang pahintulot ko. Kung pinili niyong umalis, kaya ko lang kayong dalhin pabalik ng buhay. Ikaw, kaya palang lahat ng ito ay gawa mo. Shura King, kahit na kayong mag-ama ay kayang lumaban. Ano naman, marami akong paraan para gawing sirang tao ka. Black Dragon, huwag kang maging pabaya. Ang malit na halimaw na ito, di na lumakas pa ang lakas. Sumuko ka na. Shura King. Ikanalulungkot ko na muli tayo nagkita sa panahong wala ka ng lakas. Ipinagpalit lang ang kalayaan sa kapangyarihan. Kahit maging pinakamalakas ka pa, ano naman? Hindi ba't aso ka lang ni Black Dragon? Ipinagpalit ang kalayaan sa lakas. Kahit maging pinakamalakas ka, ano naman? Aso ka pa rin sa tabi ni Black Dragon. Kahit magsalita ka pa ng kung ano-ano, kayong dalawa ngayon ay tsak na mamamatay. Hindi mo alam ang sariling kakayahan. Kayo lang bang magtatangkang pumatay sa akin? Ano nangyayari? Hindi ba tinamaan ka na ng wagong powder? Nagkukunwari lang ako sa ugali niyong dalawang parang daga. Lalabas ba kayo kung hindi sa halip na hayaan kayong gumawa ng kalokohan sa likod ko? Mas mabuti pang lipuin kayong lahat ng sabay-sabay. Ano nangyayari? President Go. Naglakas loob kang ipagkanulo ako! Fang Xiaotian! Yang masuwang! Pasensya na! Pinag-isipan ko ito mabuti. Kahit para sa anak ko lamang, kailangan ko piliin ng tama! President ko, patawad sa nagawa ko. Alang-alang sa mga taong para sa Jinshu Group. Sa lahat ng aking mga nagawa, patawarin mo ko sa pagkakataong ito. Ayokong ang asawa at ang mga anak ko ay habang buhay na pinagchichismisan sa likuran. Anong dahilan para paniwalaan kita? Ito ang pulbos na binigay ni Wang Xiaotian sa akin. Sabi niya, iwisik ko raw sa manugang sa handaan bukas. Pulbos na pampahina ng lakas. Mukhang mga tao na to ay matagal na naghahanda para labanan ako. Gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Aakitin ang ahas palabas ng lungga. Di sarili mong aso hindi mo makontrol! Wala ka talagang silbi! Lumayas ka! Jin Mei Wang, magaling talagang galaw mo. Pero kapag dumating na ang 10 hari ng impyerno, kahit hindi ka nalason ano naman, hindi ka pa rin makalabas dito. Magaling ang galaw mo, Ming Wang. Minaliit talaga kita noon sa loob ng maraming taon para talunin ka. Pinag-aralan ko ang 10 ulo ng pamatay na pormasyon. Sa araw na ito na ang kamatayan mo. Para sa araw na to, matagal na kayo nang handa, di ba? Hanggat hindi ka lumalabas bilang walang hangganang asura, hindi ako kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Kapag napatay kita, saka lang ako lubusang makukontrol ang walang hangganang asura. Pa, nananaginip na naman ang taong ito. Anong gagawin natin? Kaya na lang siyang mapura ng realidad. Sige, kung ganon, hayaan mo nang ilabas ang lahat ng galit mo. Huwag ka na magpipigil. Noong huli, tinis ko lang lahat. Sa wakas, dumating ang araw na ito. Itim na dragon, dahil kami ng anak ko ang pakay mo, may lakas loob ka bang paalisin ng iba? Sige! Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa iyong mag-ama kung sino ang mas malakas. Kung ayaw niyo mamatay, lumayas na kayong lahat! Mingwang, Mauna na kayo. paano naman si Sanshui? Huwag kang mag-alala. Alam ni Sanshui ang ginagawa niya. Pa, paano naman siya? Maliit na demonyo! Ano na naman bang binabalak mo? Malaki ka na. Ikaw na magpapasya.
Dahil ikaw mag-anak ng mama ko, palalampasin kita ngayon. Sa pagkakataong ito, ililigtas ko ang buhay mo. Salamat! Nangangako ako. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa Yuncheng. Wang Nen, isama mo na si Gu Jingyuan. Ano man ang mangyari, aalagan siya ng pamilya ko habang buhay. Opo, President Gu. Wag! Buhatin mo siya. Halika! Dalhin siya sa kulungan. Hindi ba gusto nila mag-invest sa Yuncheng? Hayaan sila mag-invest. Hanggat hindi nauubos ang pera, huwag niyong hayaang makabalik sila. Ako nang bahala. Paano naman si Wang Xiaochan? Mama, huwag kang mag-alala. Aayusin niyo ng papa ko. Salamat, Chinming Wang. Sa posisyon ninyo, hindi ko kasing layan ninyo. Para sa Yuncheng, kaya niyong isang tabi muna ng alitan ng mag-ama't anak. Hindi ko yun magagawa. Mabuti kong naiintindihan ninyo. Ang ama mo, sa kanyang panunungkulan, ay nakinabang ang lahat. Isa siyang bihirang mabuting opisyal. Mabuti man siyang opisyal. Hindi na siya mabuting ama. Uulitin ko. Kung ayaw niyo mabuhay, lumayas na kayo ngayon! Fu Winlong, isama mo na sila. Masamang espiritu, walang hangganan. Oras na ninyo magpakitang gilas. Sulong. Gusto niyo akong patayin? Huwag ka magpigil! Patayin mo siya! Ikaw lang ba? Ihanda ang formasyon! Pa, tutulungan kita. Basta niyo sa akin ang lakas niyo! Limang silid na banal na kamao! Tama na! Ang lakas nilang 10 ay lahat nalipat sa akin. Dagdag pa nga to ng paghatak ng demonyo. Paano niyo ko lalabanan? Chinming Wang, itinagdang hindi ka makakatakas mula sa aking mga kamay. Sanchoy, sapat na. Oras na para sa golf. Ang pag-aari ng iba ay mananatiling sa iba. Gusto mo kong patayin? Malayo ka pa. Shura, natalo ako. Mula ngayon, sa walang hanggang Shura, magkakapasok ka kung gusto mo. Hindi na ako makikialam. Kapag kinain mong candy, magiging magkaibigan na tayo. Matamis ba? Ang kending ito! Ang kending ito! Anong ginawa mo? Ilagay ko ng pulpos na pampapawalan ng lakas. Napakarami ng kasalanan mo. Aalisin ko ang lahat ng lakas mo at gagawin kitang inutil. Nararapat lang sa'yo yan. Sanshoy, pumunta tayo sa pamilya Wang. Kumusta na? Matapos ang laban na ito, ang pangalan ng Haring Shura ay aaliwangwang sa buong mundo. Kahit gumastos ka ng malaki, walang sino man ang aatake sa kanya. Anong gagawin natin? Nasa akin na ba? Hihintayin silang hanapin ako? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa Kyoto.
Hindi tama. Kailangan kong iwan ang Dasha. Tama. Mukhang huli ka na. Mga tao! Mga tao! Tama ng pagsisigaw mo. Yung mga bobong mong kasama, nakahiga na sa lupa at natutulog. Maliit na halimaw. Anong balak mo? Ang pangalang malit na halimaw ay masyadong pangit. Mas mabuti pang tawagin mo ako na malit na mangkukulam. Sinmiao, pagkawalan mo kami. Ipapangako namin na hindi na kami muling lalabas sa inyong harapan. Sabi ng papa ko, kung hindi pupukawin ang ugat ng damo, muling tutubo kayo sa hangin ng tagsibol para mabuhay kayong payapa dito sa lugar na ito. Kaya, kailangang alisin ang mga salbahing tulad ninyo. Huwag kang gumalaw! Kapag pinindot ko lang ang pindutang ito, ang gusalang ito, sa isang saglit, magiging abo. Huwag mo kong pilitin o sabay tayong mawawala. Kung pakawalan niyo kami, ang lahat ng ito ay sa inyo na! Hindi ako interesado dyan. Haring Raksha, binigyan kita ng pagkakataon pero parang sinayang mo lang. Ang mga gawa mong walang saysay, hindi ka na mabubuhay. Hindi mo ko pwedeng patayin. Akong huling anak ng Pamilya Wang. Kung papatayin mo ko, ang Pamilya Wang ay gagastos ng lahat upang hanapin kayo. Pa, kung tama ang alaala ko, ikaw at si ma'am ay nagkatagpo dahil sa kanya. Talagang siya yon. Pakawalan niyo ako. Ipinapangako ko. Hindi na ako muling lalabas. Nako, nakalimutan ko. Kung hindi ka nagpadala ng mga tao noon para dukutin si Chinsheng, baka tayo ngayon ay para mga estranghero lang sa mabilis na pagdaan. Tama! Tama! Haring Shura, ito'y kapalaran lang. Kung meron kayong tapang, pakawalan mo ko sa pagkakataong ito. Maliit na pangkukulam. Ang car na ito ay may 300 bilyon. Ito ay personal kong alay sa iyo. Hindi ba't ikaw kilalang bilang unang pamilya? Ganyan lang? Kapag aking taon ay kumilos, 100 billion agad. Maliit na pangkukulam. Talagang lahat ng aking kayamanan ito. Sige, ayos lang. Mabuti. Kaya ang ating utang na loob ay nakalimutan na. Salamat, Haring Shura. Haring Shura, ano po yun? Ang utang at alitan natin ay napagkasunduan na. Pero ang pagdukot mo sa asawa ko, hindi pa tapos. Hindi ba sinabi mo, Haring Shura, na pagkakawalan mo na ako? Ang utang at alitan sa pagitan natin ay tapos na. Ngunit ang utang at alitan sa pagitan mo at ng aking pamilya ay marami pa. Pinuka mo si Gujin yan para agawin ang trono at ang aking asawa at posisyon niya bilang CEO ng Jinshu Group. Ito ang una. Aray ko! Aray ko! Nagawa mo pang ipadukot ang anak kong babae at pinabahala mo ako sa ilang sandali. Ito ang pangalawa. Nagipagsabuatan ka kay Black Dragon at sa 10 hari ng impyerno upang patayin kami ng aking anak na babae. Ito ang pangatlo. Haring Shura, hindi mo ba sinabi ng utang at alitan natin ay nakalimutan na? Sinabi ko ba yun? Papa, sinabi mo kanina. Ah. Sanshoy, huwag mong gayahin yun ah. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang isang maling halimbawa. Alam ko, Papa. Haring Shura, Governor Hong, bakit ka nandito? May utos mula sa taas na ipasara ang Pamilya Wang at i-freeze lahat ng asset ng Pamilya Wang sa Kyoto, sa buong Daxia. Haring Shura, pakiusap, hayaan mo kong ikulong si Wang Xiaotian. Haring Shura, sa totoo lang,
Matagal ng planong inimbestigahan ng pamilya Wang. Ngayon, ang desisyon ay lipunin ng buong pamilya Wang at lahat ng miyembro ng pamilya Wang sa Kyoto ay naaresto na. Ang natitira sa labas ay si Wang Xiaotian na lang. Dahil sa sinabi ni Governor Hong, pagkakatiwala ko na sa inyo. Salamat, Haring Shura. Oo. Ang nangyari ngayon, huwag mong sabihin kay Chinsheng. Ako at si Sancho ay nagpunta lang sa park ng Aliwan ngayon. Hindi kami kailanman nakapunta dito. Naiintindihan ko po. Naiintindihan ko. Sancho, ngayon sa park, anong nilaro natin? Sumakay tayo sa roller coaster, mga bumper car at carousel rin. Pagbalik natin, anong sasabihin mo kay Mama? Pa, pumunta ka ng palihim ngayon. Hindi mo ba gusto na malaman ni Mama? Tandaan mo, simula ngayon, ikaw ay anak na babae ni Gu Jinsheng, ang heirs ng Jinshu Group. Ang Wu Jianshilu ay isang maliit na insidente lamang sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Naintindihan ko na. Ma, tapos na kang kumain. Pagkatapos kumain, pupunta ka na sa paaralan. Ngayon, hayaan mo si Tita May ang maghatid sa'yo. Pa, hindi mo ba ininis si Mama? At naging malungkot siya? Paano naman nangyari yan? Talaga naman nag-alala ko para sa'yo. Sige na, pumunta ka na sa school. Baka malate ka pa. Paalam, Mama. Paalam. Pagkatapos ko yung decision niya, babalik ko para sunduin ka. Hindi na kailangan. Hindi ako pupunta sa opisina ngayon. Opo. Noong una, napalitan ako pakasalan ka. Ito isang pahayag. Permahan mo ito. Anong ibig sabihin nito? Pagkatapos ng paglagay ng pondo, muling hatiin ko ang mga shares ng Genshu Group. Itong 30% ng shares. Permahan mo, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Genshu Group. Sabi ko na, hindi talaga ako interesado pagdating sa negosyo. Kaya't, dapat mong permahan ang kontratang ito. Ang Yunai Project ay kakasimula lang. Ang buong gusali ay nagatingin sa akin dito. Bawat hakbang ko ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Kailangan ko ang tulong mo. Pero sa negosyo, wala akong alam. Kailangan mo lang permahan ang kontrata at maging pinakamalaking tagapamahala ng Genshu Group. Ito ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Gusto mo bang gamitin ang aking pagkakakilanlan? Oo. Ang asawa ko ay si Haring Shura. Bakit hindi ko gagamitin ito? Tayo ay asawang panlabas lamang. Anong panlabas? Hindi ko na maaalala. Ang alam ko lang, may lisensya na tayo. Legal at tama. Kasi bumalik kami para kuha ng susi ng kotse. Ipagpatuloy niyo lang. Papa, Mama, wala akong nakita. Sige na.